Ito nga yung sinasabi ko po sa inyo na balita na inilabas ng PH. Ito po yung isang BI na hinuhulaan ng mga fans kung sino. Ayan, ng mga netizens rather. So, sabi dito sa caption nila, nagbilin ang showbiz personality na kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, huwag hahayaang makalapit sa burol niya ang mga miyembro ng pamilya na aniyay pinagkaisahan siya. Grabe, nakakalungkot naman. So, sino kaya itong showbiz personality na may bilin pag may mangyaring masama sa kanya? And based sa picture, babae. Nalala ko sila rin yung nag-blind item tungkol doon sa may kapatid na ang may kapatid nga, yung nangyari sa kanilang dalawa natin lakam, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Blind item nila yon at hindi natin sukat akalain na si Kim Chiu pala. 'Di ba? So, na-blind item nila. And ngayon, na mayroon ulit silang BI, kinakabahan ng mga fans, lalo pa ng Kim Pao at ni Kim Chiu. Lalo pa, ayun na nga, may kinalaman po sa pamilya. Siya po itong recently, may issue po sa kanyang family. Pero marami naman pong, ayan, ngayon inuunahan ko na po kayo, marami naman pong pamilya sa showbiz ang magulo. 'Di ba? Paano pa kaya mga Barreto fam, 'di ba? Napakagulo niyan. So, kung sino man, marami. It's just that pumasok lang sa isip ng mga fans ni Kim na baka siya dahil nasangkot din siya sa isang family problem. And ito po ay ating sinusupla ngayon pa lang. Narito yung mga comments ng netizens. Kim Chiu, Simbaku Tawin. Ano yung Simbaku Tawin? Parang supla rin siya, ano po. So, ayan, lahat po tayo sumupla. Okay, si Kim Chiu at ang kuya niya, pinapamahala pa nga ng negosyo niya sa Cebu. Sila kam lang, di sila okay. Pero sabi, pinagkakaisahan. So, hindi lang, dito pa lang parang medyo malayo naman po kay Kim kasi isa lang naman po. Di ba ang may problema? So, si Kim Chiu agad ang pumasok sa isip ko. Nakakalungkot kasi sabi, iba talaga kapag family matters. Kim Chiu ba yan? Ang sakrap kapag sariling pamilya ang nakakaaway. Feeling ko lang po parang si host ng It's Showtime na may problema sa kapatid. Ayan, marami pa po yan na ang hulay si Kim Chiu. So, narito po yung mismong ulat. Sabi, isang nakakabahalang mensahe ang natanggap ng cabinet files mula sa showbiz personality ngayong Huwebes, Enero 1, 2026. Grabe, kabago-bagong taon na. Yan, tayo sa cabinet files na nabasa na natin sa balita kay Kim. May mabigat na problemang pinagdaraanan ang showbiz personality na may kinalaman sa kanyang pamilya. So, hindi po masisisi yung ilang fans na kukutuban, lalo pat babae, yung blind item. Tapos, mayroong kinalaman sa pamilya ang problema, pero supla kasi ang sabi ay may huling habilin. Oh my gosh. January 1 pa man din po ang balita. So ngayon pa lang ay sinisipa na natin, tinatadyakan at sana'y maiwan na yan sa 2025. Sinabi ng showbiz personality na kung sakali mang may mangyari sa kanyang masama, huwag hahayaang makalapit sa burol niya ang mga naman pala, mga miyembro ng pamilya na aniyay pinagkaisahan siya. So sa balita, sila kam lang. Pero we don't know sa family din ni Kimi kung meron pa palang kasabwat, ganyan, kumakampi doon sa isa, ganyan, hindi naman po may iwasan. So, kasi hindi naman natin alam yung buong kwento. Anyway, sana hindi po si Kimi ito. Napaka-makadiyos po ni Kim Chiu. Diba, kumakapit na lang po ako doon sa pagkakakilala natin
pagkakakilala natin kay Kimi, maka-Diyos si Kimi. So, wag po muna tayo maging praning. Sa ngayon, binabalita po natin ito upang maiwasan po ang pagkapraning ng mga fans kasi for sure, ma-vlog ko man po ito o hindi, mabalita ko man po sa inyo at hindi, ay dadaan ito sa inyong feed at alam ko, kagaya ng iba, magko-comment din na baka at gustong linawin, magkaroon ng kalinawan at gustong tawag dito, kumpirmasyon na sana'y hindi si Kim Chiu ito. Kumpirmasyon kung si Kimi ba talaga to. Meron pong mag-wonder, magtataka, magtatanong, at gusto pong makampante. So ngayon pa lang sinasabi na po natin na meron pong ilang mga keywords na medyo malayo po kay Kim, tulad ng sinasabing mga, kasi silakam lang naman po ang tinutukoy or tinukoy na naging kaaway ni Kimi sa kanyang pamilya. Sabi pa dito, inisa-isa ng showbiz personality ang mga dahilan kaya lalong lumakas ang hinala nitong may mga binabalak na hindi maganda laban sa kanya ang sariling pamilya. Dahil sa nakakaalarmang mensahe ng showbiz personality, agad na nakipag-ugnayan ang cabinet files sa kanya. Pero sinabi naman niyang maayos sa ngayon ang kanyang kalagayan. Masalimuot ang problemang matagal nang nararanasan ng showbiz personality. Pero ngayong 2026 nangako siya na ang sariling kapakanan ang kanyang haharapin. Kung kinakailangang layuan ang kanyang pamilya, gagawin ito ng showbiz personality alang-alang sa kapayapaan, kalayaang pinapangarap niya sa matagal na panahon. Sinabi ng showbiz personality na gusto nitong ibalik ang respeto sa sarili at ang self-worth na nawala sa kanya dahil sa emotional, mental, physical at verbal abuse na natikman umano niya. Grabe, may physical at na verbal abuse. Matutupad lamang daw ang kalayaan at kaligayahan na kanyang pinakamimithi kung siya mismo ang gagawa ng paraang pipiliin niyang maisakatuparan ngayong 2026. Nako, sana naman po ay hindi mag-isip ng hindi maganda ito, no? Sana ay wag mag-isip ng hindi maganda etong showbiz personality nito, mapa-Kim Chiu man to or hindi. Pero naniniwala ako na hindi si Kim kasi mukha namang walang nananakit physically kay Kim Chiu tulad ng sinasabi dito. Mukhang hindi naman nakakaranas ng physical abuse si Kimi. So, let's be panatag, guys. And manalangin na ngayon 2026 maging maayos po ulit ang pamilya ni Kim Chiu, maging maayos po ang takbo ng kaso at makuha ni Kim yung justice at kung maaari, di ba, matanggal po ang anumang koneksyon na tilakam sa sa business ni Kim Chiu. Hindi dahil meron pong si Kim at tayo nakabaon na galit, kundi ito'y nararapat para na rin tulungan mentally sila kasi imposible po na magbabago agad-agad ang isang tao, di ba? Just to make sure. Maraming fans ni Kim Chiu ang talagang nabahala matapos kumalat ang isang post niya sa social media na may malalim at tila may pinagdadaan ng mensahe. Hindi maikaila na kapag si Kim ang nagpo-post ng ganitong klaseng content, mabilis itong napapansin at binibigyang kahulugan ng kanyang mga taga-suporta, lalo na't kilala siya bilang isang positibo at masayahing personalidad. Sa naturang post, ramdam ng fans ang bigat ng emosyon, kaya agad nagsimula ang sari-saring haka-haka. May mga nagsasabing baka pagod na si Kim, may pinagdadaanan sa personal, o kaya naman ay may kinalaman ito sa kanyang trabaho at mga sunod-sunod na proyekto. Dahil tahimik si Kim pagdating sa personal niyang buhay, natural lang na mas mag-alala ang fans kapag may nabasa silang hindi karaniwan sa kanyang mga post. Kapansin-pansin din ang agarang pagbuhos ng suporta mula sa fans.
Sa comment section, makikita ang mga mensaheng, "Andito lang kami para sa iyo, Kim. Magpahinga ka muna. Unahin mo ang sarili mo. Hindi ka nag-iisa." Ipinapakita lang nito kung gaano kalalim ang koneksyon ni Kim Chiu sa kanyang fans. Hindi lang siya tinitingala bilang artista, kundi bilang isang taong minamahal at inaalagaan ng kanyang fandom. Para sa marami, si Kim ay simbolo ng katatagan. Kaya kapag siya ang tila nangangailangan ng lakas, mas ramdam ng fans ang responsibilidad na magbigay ng suporta. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng post ay kailangang bigyan ng negatibong interpretasyon. Minsan, ang ganitong mga mensahe ay paraan lamang ng isang tao para ilabas ang saloobin, mag-reflect, o magpahiwatig na kailangan niya ng pahinga. Sa industriya, kung saan laging nakatutok ang mata ng publiko, bihira ang pagkakataon para sa mga artista na maging ganap na totoo sa nararamdaman. Kaya kapag may ganitong post, nagiging malaking bagay ito. Sa kabuuan, ang pangyayaring ito ay patunay na mahal si Kim Chiu ng kanyang fans. Ang kanilang pag-aalala ay hindi chismis, kundi bunga ng malasakit. Ano man ang pinagdaraanan ni Kim sa ngayon, malinaw na hindi siya nag-iisa. May libo-libong fans na handang umunawa, maghintay at sumuporta sa kanya sa kahit anong yugto ng kanyang buhay at karera. Para sa akin, natural at makatuwiran ang reaksyon ng mga fans sa balitang ito. Kapag isang artista tulad ni Kim Chiu, na kilala bilang masayahin, positibo at palaging nagbibigay inspirasyon, ang nag-post na tila may lalim o bigat na mensahe, talagang ang magdudulot ito ng pag-aalala. Ibig sabihin lang nito, tunay ang malasakit ng fans at hindi lang sila tagahanga kapag may saya o tagumpay. Makikita rin dito kung gaano kalakas ang impluensya ni Kim sa kanyang audience. Isang post pa lang ay sapat na para magkaisa ang fans sa pagbibigay ng suporta, paalala na magpahinga at pag-unawa. Hindi ito simpleng pagiging marites. Ito ay reaksyon ng mga taong sanay makita si Kim na nagbibigay lakas. Kaya kapag siya naman ang tila nangangailangan, automatikong bumabalik sa kanya ang pagmamahal. Sa kabilang banda, mahalaga ring maging responsible ang fans sa pagbibigay kahulugan. Hindi lahat ng malalim na post ay nangangahulugan ng seryosong problema. Minsan ang isang tao, kahit artista, ay gusto lang maglabas ng saloobin, magmuni-muni, o magpahiwatig na kailangan ng pahinga sa gitna ng sobrang dami ng ginagawa at pressure. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi negatibo kung tutuusin. Ipinapakita lang nito ang matibay na ugnayan ni Kim Chiu at ng kanyang fans, isang relasyon na nakabase sa respeto, malasakit at tunay na suporta. Kung may pinagdadaanan man si Kim, malinaw na may sandalan siya. At kung wala naman, patunay lang ito na napaka-protective at mapagmahal ng kanyang fandom. Ang balitang ito tungkol sa post ni Kim Chiu sa social media ay muling nagpapaalala kung gaano kahalaga ang koneksyon niya sa kanyang mga fans. Hindi lang simpleng tagahanga ang nakatutok sa kanya. Ang mga fans niya ay tila bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Kapag may nakita silang kakaiba o tila may lalim na mensahe mula kay Kim, agad silang nag-aalala, nag-iisip at naghahanap ng paraan para ipakita ang kanilang suporta. Ito ay patunay na ang relasyon ni Kim sa kanyang fans ay higit pa sa pagiging idol at tagahanga. Ito ay parang pamilya na nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Mahalagang tandaan na si Kim Chiu ay kilala sa kanyang positibong personalidad, kasiglahan at kakayahang magbigay ng inspirasyon. Kaya kapag may post siya na tila malalim o may bigat na emosyon, hindi maiwasang mag-alala ang fans. Ang ganitong reaksyon ay hindi simpleng pag-alala lamang. Ito ay malasakit at pagmamahal. Ipinapakita nito na ang kanyang fans ay sensitibo sa emosyon ng kanilang idolo at handang suportahan siya hindi lamang sa tagumpay, kundi pati sa oras ng hamon. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagbubukas rin ng oportunidad para sa mga fans na magpakita ng positibong suporta, mga mensahe ng pag-unawa, paalala na magpahinga at simpleng pagpapakita ng pagmamahal. Sa kabila ng pagiging matindi ng kanilang emosyon, makikita ang kahalagahan ng empathy at respeto sa personal na espasyo ni Kim. Minsan, isang simpleng post lang ang pwedeng maging malaking bagay sa damdamin ng fans, ngunit mahalagang balansehin ito ng tamang interpretasyon at hindi agad-agad gumawa ng assumptions. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay hindi lang kwento ng pagkabahala. Ito ay kwento ng isang malalim na koneksyon sa pagitan ng isang artista at ng kanyang tagahanga. Isang koneksyon na puno ng pagmamahal, suporta at malasakit. Ipinapakita nito na si Kim Chiu ay higit pa sa isang personalidad sa telebisyon. Siya ay inspirasyon at simbolo ng pag-asa para sa marami.
Kung may pinagdadaanan man siya sa ngayon, malinaw na hindi siya nag-iisa. At kung wala naman, patunay lang ito na ang kanyang fans ay tunay na mapagmahal at protective sa kanya. Sa balitang ito, pwede pang idagdag ang ilang mahalagang punto para mas malinaw ang kabuuang konteksto at epekto. 1. Kahalagahan ng mental health ng artista. Ang post ni Kim Chiu ay pwedeng maging paalala na kahit sikat at matagumpay, may pinagdadaanan din ang mga artista. Maraming fans ang hindi nakakaintindi na ang kanilang idolo ay tao rin na may emosyon, stress at pangangailangan ng pahinga. Mahalaga itong idagdag sa balita para maipakita ang human side ni Kim. 2. Positibong reaksyon ng fans. Bukod sa pag-aalala, may mga fans na nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng encouraging messages, prayers o simpleng pagpapakita na nandiyan sila. Pwede idagdag sa balita ang mga halimbawa ng supportive comments upang ipakita na hindi puro worry ang fans, kundi may solidarity at pagmamahal rin. 3. Payo sa tamang pagbibigay interpretasyon. Hindi lahat ng malalim na post ay nangangahulugang may problema. Maari itong idagdag sa balita bilang paalala sa publiko na huwag agad mag-assume at bigyan ng respeto ang privacy ni Kim. 4. Epekto sa kanyang career at image. Ang bawat post ay may epekto rin sa perception ng fans at publiko. Sa balita, pwede ring talakayin kung paano nagiging touchpoint ng fans ang social media ni Kim at kung paano ito nagpapatibay ng kanyang koneksyon sa audience. 5. Context sa social media trends. Maari ring idagdag kung gaano kadaling kumalat ang mga posts at reactions online at kung paano nagiging viral ang simpleng post ni Kim na nagdudulot ng malaking engagement at discussion sa fan community.